Juday, 3 beses ng Best Actress sa MMFF. Parang di pa totoo, but I'm happy. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Makalipas ang 6 na taon, si Jody Ann Santos ang muling hinira na Best Actress sa Metro Manila Film Festival MMFF na sakto pa ay nagdirewa ngayon ng Golden Anniversary. Kinilala si Juday sa mahusay niyang pagganap sa 2024 entry na Espantaho mula sa direksyon ni Chito S. Rono. Kung matatandaan, taong 2019 nang muling manalo ang actress sa MMFF dahil sa pelikulang Mindanao na itinirek ni Brilliante Mendoza, at noong 2000s naman ang una niyang MFF award sa pelikulang Kasali Kasalo. Ang swerte na celebrity mom dahil sa mga pagtop ng MMFF 50 na iginawa sa mga nanalo ay gawa sa silver figurine with upper torso of film Real and Friendship strip mula sa disenyo ng Filipino-American visual artist base in Orlando, Florida na si Jerry Figura Manuel. Nakaraang media launch Espantaho ay nabanggit ng actress na hindi niya in-expect na mananalo siya, pero kung papalarin ay bonus iyon bilang artista at co-producer ng kanyang pelikula. Yes, pinasman ni Juday ang pagpuproduce after the guidance of Quantum Films, soon by attorney G.V. Alfonso. Ginamit ng production company ang kanyang Purple Bunny, kaya connected ngayon ang actress ay sana maraming makapanood ng Espantaho sa kasalukuyan na sa top 3 sa ginanap na gabi na parangal noong December 27. Sa Lear Entertainment City ay kitang-kita ang kaba ng actress bago i-anunsyo ang winner ng Best Actress, dahil ang kanilang mga makakatunggali ay walang iba na si Mrs. Vilma Santos. Para sa pelikulang ay invited mula sa direksyon ni Don Villegas. Going back to Johnny na maluha-luha siya ng maraming ang pangalan niyang siya ay nanalo at kinalma muna ang sarili bago umiyak ng nanginginig. Pagbaba ay ganun pa rin ang pakiramdam, at dahil sa envelope na katunayan nanalo siya, natawa nga ang mga nakarinig sa ekspresyon ng actress kaya tinulungan na siya ng aktor at isa sa mga miyembro ng hurado, si John Arcilla. Kalawat ka nakislapan ang mga cellphone at DSLR camera kay Jody Ann. Kasamang nagwaging Best Actor si Dennis Relio para sa Green Bones. Aniya, hindi ko ma-explain that it could be anyone. Thank you, at hindi ko mawari ang nararamdaman ko. Parang hindi pa siya totoo, but I'm happy for Espantaho. This is for my film. Everyone's film, we work all hard. Sa tanong kung gagawa siya uli ng pelikula para sa 2025 Metro Manila Film Festival, ay depende raw kung may magandang script at depende kay attorney. Sa katabi ni Juday habang ini-interview siya, halatang nagbibigatan na ang actress sa kanyang tropeyo, kaya't mahigpit niyang hawak ng dalawang kamay dahil baka mabitawan niya ang mga ito. At habang sa kabilang balita naman, Ryan Agoncillo walang red flag kay Jody Ann Santos. Diretsahan namin tinanong ang bida ng Espantaho na si Jody Ann Santos kung may time na nakaramdam siya ng red flag sa asawang si Ryan Agoncillo. Nauso kasi yung chika na showbiz couple na hiwalay na maghiwalay o may ibang affair. Dati obvious hindi. Natatawang sagot niya. Sabi naman niya, cheating is cheating kasi but there are so many levels, and when it comes to cheating, and there are so many levels of love in this world. You can cheat all you want, and I can tell you, oras na mag-cheat ka ayoko na, but it really depend on the situation. Hindi mo talaga siya pwedeng i-advise sa kaibigan mo, at kapag ginago ka, hiwalayan mo na. What if iba ang sitwasyon nila? What if nagkamali lang? What if they still want to fix it? I think all the relationship needs a second chance kung pareho nilang gustong magkaroon ng second chance. 20 years na silang magkarelasyon ni Ryan, sa 15 years naman ang kasal. Sa 15 taon na lang ay may time ba na nagkang maka-enter o naka-enter, at paano nila iyon na workout? Wala naman, say pa niya, aniya. At kung sakaling mayroon man, mas hindi lang siguro yung love namin. It's so hard to say, but ako nga nandun ako sa hindi mo naman mababasa. Hindi mo alam ang pangyayari. Wala nga akong red flag sa kanya. Sa kanya sinabi yung gusto ko kasi kay Ryan, masigit pa sa trabaho ko sa sarili ko, kaya at some point tumating kami sa ganoong pagkakataon. Masigurado ako na pag-usapan naming mag-asawa. Again, marami rin talagang babaeng nag-adventurous yung trip nila. Alangan namang sabihin kung walang basagan ng trip, yun ang trip nila. Pero unang-una, asawa ko yan, binasag nila ang atensyon ng buhay. But again, kung may dumating, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam ang magiging pag-iisip ko kung may mangyari sa kanya, aniya pa. Papatayagin siya. Hindi naman padadalan ko na lang siya ng painting, at saka ito natawa. Malaki kasi ang kaugnayan ng painting at sa panluloko ng masagot kung mapapanood ng mga pelikula ng Espantaho na palabas ngayon sa mga sinihan. At sa kabilang balda naman, Jody Ann Santos, Ryan Agoncillo, tulungan may touring special na kay Jody Ann Santos ang Espantaho.
Napanood ng ilan sa mga entertainment press na kasama ni Juday sa isang freelance sa alabang ang pelikula ng red carpet premiere at halos lahat nila ay read talaga na siya na lang ang best actress na ipinakita niyang husay sa Espantaho. Grabe naman, alam niyo lahat ng mga review na ganyan. Kung masasabing ganun, maraming klitse pakinggan. Palagi naman nilang sinasabi na best actress ka rito. Pero sa totoo lang, napakaraming magaling, maraming silent movie na hindi mo masasabi na pwedeng maging best actor, maging best actress kasi ang dumating na galing talaga sa tag ngayon ng mga entries. Pero para sa mapansin ang trabaho para sa lahat ng Espantaho, I think we did a very good job. That's alone, magkatabi. Nakakataba ng puso. Ang ganda pa naman ng trophy ngayon sa 50th MMFF, kaya nandoon ang wish ng lahat na sana nga raw siya ang makapag-uwi nito. Sana, pero tingnan natin, baka ako na masaya ako na tumawid ang trabaho namin sa mga tao. Nararamdaman nila yung pagod, hirap, emosyon na ibinibigay namin. Natatakot sila kahit papaano, kumbaga. Napakalaking Christmas bonus kung sakali man kasi nandyan sina Ate V, Aisa, Julia, ang daming mahusay. Nung nakita ko yung latag ng mga cheerleader nila ay titindi rin ang mga balita ha. Kumbaga kumakasama rin sa aktingan. Nakaka-proud, nakakatuwang isipin na marami na ang sumiseryoso sa larangan ng pag-arte na hindi lang ito basta-basta pera lang senya pa. Pwedeng gawing peg. Din ng ibang mga artista kung paano kumalma kapag kailangan o kung paano pindi lang matagal na huminga sa paggawa ng mga proyekto. Pero may kapangyarihan at masaya sa buhay, suportado raw ni Juday ang mister niya na si Ryan Agoncillo sa lahat ng ginagawa niya. Paano kung nga ba narating to? Senya, nagsakripisyo rin kasi siya. Meron din, marami ka rin matutunan, marami ka rin kailangang elite ko. Pinapagdadaanan at realization din. At di mo alam ito na pala ang contentment na hinahanap mo. Sabi rin niya, ang dasal ko na lahat ng ngayong gabi-gabi for our kids to have a better future, chance for a better life at magkaroon ng option in life. At makita naming mag-asawa kung ano ang professional nila. Kapag matanda na sila, confident na siya sa buhay na may asawa na sulit na si Ryan. Marami kasi ngayong buong ang aking akala ng lahat. Parang pundasyon ng pagkakaroon ng asawa. Maraming pwedeng mangyari na blindsided ka. Pwede ngayon okay na okay kayo. Sa susunod na buwan may pagdadaanan kayo. Para sa akin, as long as may trust kayo sa marriage niyo, may communication kayo, maaayos and you respect each other times at pagkatao. At kung ang center ng pagmamahal niyo isa't isa ay ang Panginoon, anchored kayo properly. Saka feeling ko importante rin na may sarili kayong ginagawa on the side. Hindi pwedeng araw-araw kayong dalawa lang, basta at the end of the day tayo pa rin. Basta may faith kayo sa isa't isa. Ngayon daw pareho na silang nag-mature ni Ryan. Nakikipag-argue pa naman daw sila at hindi nagtataasan ng boses as nagagawa nilang respetuhin ang isa't isang emosyon. At natatawa niyang inamin na hindi rin sila ang tipo ng mag-asawa na hindi tinutulungan ang isyu o pag-aaway. Hindi po kami ganoon. May mga pinipili siguro ang ganoon kasi syempre minsan mainit ang issue, very emotional. Ako personally, itulog muna natin to, panilay-nilayan na muna natin to. Although I know ina-advise marami tao, but applicable sa lahat. Natatawang sabi pa ng magkatabi pa rin naman daw silang matulog, magkatalikod nga lang.